So makinig po tayong balita tungkol sa pork barrel. Worse than pork barrel. Dito po sa balita. Worst version of pork barrel kung ilarawan ni Senador Panfilo King Lacson ang tinatawag na leadership fund ng Kongreso. Madali raw kasing abusuhin ang pondong ito. Yan ang agenda report ni Hannah T. Pinabubuwag ni Senator Ping Lacson ang mas malala raw na version ng pork barrel sa national budget. Yan ang kung tawagin ay leadership fund o allocables. Una nang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Santigang Bayan na lahat ng mga senador nag-avail daw ng at least 500 million na leadership fund na inalat ng kanyang ahensya sa loob ng 2025 budget. Sa gitna yan ng pagtayo niya bilang testigo sa isang malversation case kaugnay ng flood control scandal. Hindi raw illegal ang leadership fund pero improper ito para kay Lacson. Nagbibigay daw kasi ito ng isa pang layer of opportunity para sa mga mambabatas na gumawa ng budget insertions habang pinaprepare ang national budget. Hindi raw dapat nakikisawsaw ang mga mambabatas sa budget preparation dahil nasa domain ito ng executive down to the LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung natin, ito yung descendant ng pork barrel. Dati na rin sinabi ni Lacson na halos lahat ng mga senador ng 19th Congress may individual insertions umano na at least 100 billion sa 2025 budget. Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun eh. Di ba nga, nung sinabi ko yun, nagkakampuhan pa rito. So, sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, kung merong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse. Unang lumitaw ang leadership fund issue noong Setyembre sa flood control scandal. Natanong kasi noon si Bonoan sa isang Blue Ribbon Committee probe kung paano nakakapag-insert ng mga proyekto sa budget proposal ang mga mambabatas. Ang DPWH ang nooy nagko-consolidate ng mga request nila. May comeback sa 2027 budget ang flood control spending kahit tinanggal ito sa pondo ngayong taon matapos ang issue dito. Ang proposed budget dito ay higit 107 billion para sa pagpapatuloy, repair at improvement ng mga existing infra project. Kinonsidera kasi ng DBM ang mga ito lalo ngayong tag-ulan. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Hindi makakalusot ang leadership fund sa Senate Finance Committee. Yan ang pagtitiyak ng bagong chairman ng komite na si Senator J.V. Ejercito. Bubusisiin daw na ang maigi ang 2027 budget sa Senado para siguruhin hindi ito mapapahiran ng anomalya. Pagdating naman sa flood control, dapat ang payagan lang daw ay yung mga nasimulan na at lehitimong proyekto. Dahil kasi pag flood control, hindi kinumpleto, may mga puwang, useless. Nakita naman natin ang flooding ngayon. Di ba? Hindi naman dahil nagkaroon ng scandal, titigil natin yung mga maayos na proyekto. Nagkaroon, tama, may totoo namang gumawa ng kalokohan. May mga gumos project, dapat managot ng mga salarin doon. Yung start na Malacanang sa tinatawag na leadership fund ng Kongreso, hindi rin daw mangyayari ang kontrobersya kung alam ito ng Pangulo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Kung unaware ang Pangulo sa mga budget anomalies sa kanyang administrasyon, what does this make of how he handles the people's budget? Ito ang tanong natin sa Malacanang, bunsod ng revelation ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan na may leadership fund umanong natanggap ang mga senador simula pa sa Senate presidency ni Senator Mig Zubiri noong 2024 na umaabot daw sa 500 million to 1 billion pesos. Nang pumatok kasi ang flood control scandal, mismo ang Pangulo ang nagsabi na wala siyang kinalaman sa umano'y kickbackan. Kaya muling sagot ng Malacanang, hindi pinagtakpan ni PBBM ang kanyang gobyerno. Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo
ng Pangulo. Umaksyon, nagpa-imbestiga, hindi inirintana kung mismo administrasyon niya ang matatamaan. Dahil sa Sekretary Bonoan ay sekretary niya. Paninigurado rin ng Malacanang at ng DPWH walang leadership fund sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil ang nakalaan lang daw ng mga proyekto sa 2027 National Expenditure Program o NEP ay base sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Mahigpit din daw itong nakasangguni sa Department of Budget and Management Guidelines para siguruhin yun lang may mga kumpletong dokumento at plano ang isinumite ng ahensya. Nung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo. Pero mula sa sagot na ito ng palasyo, alam na ba ng Pangulo ang gawain ng kanyang mga alter ego? Isang categorical no ang sagot ng Malacanang dahil kung alam daw ng Pangulo ang leadership fund na tinutukoy ni Bonoan, edi sana raw hindi ito nangyari in the first place. Humarap si Bonoan sa Sandigan Bayan kung saan sinabi nito lahat ng senador ng 2024 Congress ay mayroong leadership fund. Ngayon lang naman daw lumabas sa mga naitagong lihim ng dating DPWH Secretary ng Pangulo at kung hindi raw dahil sa investigasyon niya, hindi natin malalaman ang mga ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kaya malaki ang papel ng Cabinet Secretary sa gobyerno ay dahil itinuturing ang mga ito bilang alter ego ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Alam nyo na yung pagbabudget, sabi nga ni Senator Ping Lacson, wala namang illegal yan. Pero nakakatukso lang. Kasi, pagdating sa actual na, di mga nakaraan, di ba? 25% sa proponent, 20% sa proponent. Siyempre, sino bang ayaw magkaroon ng halimbawa? Lumulubog ang distrito mo, ayaw mo bang ayusin yan? Siyempre, lahat naman gusto maging maayos. Kanya lang, yun nga ang nangyari. At tinamin naman ng taga-public ocean highway yan na talagang palpak lahat ng kanilang proyekto. Oh, bakit? Yun na nga po eh. Yung pagbabudget, hindi naman masama yan. Pero kapag yan na ginagawa na, pag naka-actual na yan, diyan nagkakaroon ng problema. Diyan na pinag-uusapan yung kita nyo nung salita yung mga taga-public post. Kita nyo naman yung mga pera pinakita sa lamesa. Sa billiard hall, ang daming pera. Oh, pagkatapos nagsoli pa sila ng pera. Kagusto makasweldo sa maging state witness sila. Milyon na pinag-uusapan eh. Sa dami ng pera. Isipin nyo, nangangasino sila. Milyon ang dalang pera. Isipin nyo po yan. Milyon ang isa ka lang engineer. Magkano lang ang sweldo mo dyan? Magkano lang ang sweldo mo? Ang dala mo, milyon? Mangangasino ka? Hindi ba yung sa Taguig, sabi ni Senator Ping Lacson, kahit yung mga nasa munisipyo ng Taguig, meron silang record. Nangangasino siya. Bawal yan eh. Unang-una, pag tao ka ng gobyerno, hindi ka pwedeng, kaya nga, di ba yung taga-Brad, kumuha pa rin sila ng ID na iba ang pangalan. Iba ang pangalan. Kanya lang, wala tayong may tatago kasi lahat yan naka-CCTV. O, di ba?
Isipin niyo po ito. Oh, kung wala silang perang ganyan na kinukurakot, wala kang ipagkakasino eh. Bakit sila nakakapasok sa kasino? Kasi may pera. Oh, di ba? Nang in-inspection yung mga project, yung iba, wala ka talagang makitang project. Pero binayaran ng gobyerno yan. Kompleto dokumento. Pati yung mga nag-i-inspection, talaga naman, no? Isipin nyo, kung paano nila ninakaw ang pera ng taong bayan. Ako, Pornia, taxpayer po ako at since na at the age of 20 naghanap buhay na po ako, hindi ako nagtrabaho sa gobyerno, sa private ako pumasok. Bayad ako ng bayad ng bis sa gobyerno dahil obligasyon ko yun eh. Obligasyon ko yun. Trabaho ko yun. Kahit na konti lang ang sweldo ko. Buwan-buwan. Nagbabayad ako ng bis. Kada taon, nagpapail ako ng biyaya ko. May pagkakataon pa na after 1 year, may utang pa raw ako. Binayaran ko pa yun. Samantalang buwan-buwan na lang, lahat ng sweldo ko, komisyon ko, pati yung Christmas bonus, nadamay. Wala kami magawa. Bayad dito, bayad doon. Pagkatapos, ninanakaw lang pala pera. Kunwari magpapatayo ng kulay, magpapatayo ng kalsada, pag ribbon cutting, nandun sila. Nagbibibang mga tao. Kamukat-mukat mo, yung palang bakal, kalahati binahon, yung kalahati binulsa. Oh, yung pinalalabas sa may Pampanga, riot, binurot, kalahati lang yung bakal. Yung file, yung malalapad na ganyan. Oh, isipin nyo. Imbis na nilagay, kaya kung nilagay lang nila yung buong bakal na yon, hindi siya nanatibag. Hindi siya nanatibag. Nadamay pa yung mga tao, yung mga bahay. At yung lupang tinatitirikan ng kanilang bahay, kinain ng tubig. Isipin nyo yan. Naalala ko yung sinabi ni Senator Lacson sa mga taga-Bulacan na engineer. Kung ang talinan nyo yan, ginamit nyo lang sa tama, sabi niya, wala sanang baha sa Bulacan. Oh. Inamin ni Hernandez yan eh. Sa Senado, lahat ng proyekto namin palpak. Wala na siyang hindi, lahat kanya eh. Wala tayong magawa. Alam niyo po, nakakatukso talaga. Milyon eh. Kaya sabi ni Senator Lacson, wala namang masama pagdating sa budget, sa mga kung ano man ang tawag nila dyan. Pero kapag actual mo ng, di ba? Nakakatukso. Ito lang. Nakaroon, narinig niyo, sinabi na binuwan. Ngayon lang binulgar ito. 19 Congress, lahat na senador, sabi niya.
Ngayon lang nabungga rito. Kaya sabi ng Pangulo, kung alam lang ng Pangulo yan, sino ba naglagay kay Bunuan? Si Pangulong Marcos. Hindi sana papayagan kung alam lang ng Presidente yan. Ngayon lang nalaman dahil umaten na sa hearing si Bunuan. Talagang pag ang pera, umandar talaga. Pag pinaandar niya ang tao, walang magawa talagang tao. Imbis na ikaw ang gumamit ng pera, ikaw ang ginagamit ng pera. Ibang klase. Narinig nyo ba yung nakalagay sa pera? Ang salaping ito ay gamitin sa bayarin. Dapat ginagamit lang ng tao ang pera. Hindi ang pera nagpapaandar sa tao. No, kita niyo? Yung opisina na ng BP, ang Department of na DepEd pa siya, Secretary. Busy pa siya. Milyon ang pinag-uusapan ngayon sa impeachment. Simple yan. Talagang nakakatakot, kaibigan. Kaya magaling tayo. Project. Malaking red flag ito para kay Senator Ping Lacson. Narito ang exclusive agenda report ni George Malimban. Magkakaibang kontrata pero pare-pareho ang photograph progress reports. Yan ang nakita ng Billionaire News Channel sa ilang slope protection structures along C6 Open Channel sa Taguig. Base sa DPWH Transparency Server, kapansin-pansin ang magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng bank improvement/protection along C6 Open Channel, Taguig City. Uploaded na magkaparehong larawan sa magkaparehong araw. Ang dalawang proyekto nagkakahalagaan ng halos 90 million pesos each. Ganito rin ang kaso sa Phase 3 and 4 ng construction of slope protection structure along C6 Open Channel sa taong 2024. Ang Phase 3 nagkakahalaga ng mahigit 141 million pesos. Mahigit 94 million pesos naman para sa Phase 4. Bagaman pareho ang larawan, ang dalawang proyekto hawak ng magkaibang kontraktor. Dagdag pa riyan ang Phase 7 and Phase 8 ng kaparehong project, parehong 94.5 million pesos each, at hawak naman ng isa sa mga iniimbestigahang flood control contractor na Top-Notch Catalyst Builders at Beam Team Developer Specialist. Hindi man exact same photograph ang ginamit, tila kinunan sa magkaparehong location ang larawan kahit na magkaiba ang lokasyon ng proyekto. Base sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, kabilang ang naturang slope protection structures along C6 Open Channel sa mga proyektong iniimbestigahan ng opisina ni Senator Panfilo Lacson sa kilalang baluarte ng mga Cayetano. So, ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusugat na template. Parang trabahong kabag yung litrato na ginamit nakapaningin ng isang taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Sabihin, wala sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So, ghost. Kung madalas kayong dumadaan dito sa may C6, sa may Taguig City, mga pamilyar na sa inyo, yung kulay white and red na pader sa may kahabaan ng kalsada. Ito yung slope protection project para sa may C6 Open Channel. Parte ng project, itong pader, pati yung sidewalk dito sa aking likuran. For your point of reference, ako ay less than 1.6 meters tall. So yan yung haba ng visible wall na makikita dito mula doon sa may kalsada. Tapos yung kapal nitong pader na ito ay mga isang dangkal, nasa around 6 to 7 inches doon sa kanyang thickness. Yung likuran nitong pader na ito, kung makikita ninyo, ay yung open canal nitong C6. So parte ng project na pinukonstruct itong proyektong ito, kasama doon yung improvement noong pinaka-river banks or yung pinaka-gilid ng open canal
dito sa may C6 portion ng Taguig City. Nakapagtala ang aming team ng 30 flood control project contracts na bumubuo sa pader na bumabagtas sa kahabaan ng C6. Ang 30 projects na ito, aabot ang kabuuang halaga sa 2.7 billion pesos. Sa isang press release ng DPWH noong 2024, tinukoy nila ang proyekto bilang parte ng major flood control initiatives ng DPWH NCR. Ayon sa ahensya, aabot sa 6.89 kilometers ang kabuuang haba ng proyekto. Ibig sabihin, aabot sa kulang-kulang 400 million pesos ang presyo ng project per kilometer. Ayon sa mga nakausap naming residente sa lugar, hindi umaapaw ang tubig sa C6 Open Channel kahit noong wala pang natukoy na slope protection structures. Pero ayon sa DPWH noong 2024, kailangan ito para mapatatag ang stability at functionality ng channel. Una na rin dinipensahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa Taguig. Panindigan niya, here's sa ilang mga alegasyon ni Senator Lacson at walaan niyang ghost projects sa kanilang baluarte. Para sa agenda, Josh Maligbad, Billionaire News Channel. Umabot umano sa higit 11 bilyong piso ang alokasyon ng Cayetano siblings sa Taguig sa 2025 budget. Saan naman kaya napunta ang pera? Narito ang agenda report ni Hannah T. Kumantong daw sa illegal na reclamation na nagbalat kayo o nag-disguise bilang slope protection at flood mitigation projects ang umano'y individual allocations sa 2025 national budget ng Cayetano siblings. Kabilang daw dito ang nasa 6.79 billion pesos para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at 4.7 billion para naman kay Senator Pia Cayetano sa Taguig City. Wala pang tugon dito sa ngayon ang magkapatid. Sa gitna yan ng pagpanawagan ni Lacson na i-abolish ang kung tawagin ay leadership fund na mas malalang forma raw ng pork barrel. May hawak din daw si Lacson ng mga dokumentong posibleng magpatunay na pagmamayari ng mga pribadong tao ang ilang reclaimed areas sa Taguig. Nakakuha ko ng mga title numbers. So hindi totoo yung sinasabing lahat government owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons. Dati nang sinabi ng dating SP sa isang Facebook Live na sa bahagi ng bikutan, government-owned ang reclaimed areas doon. Hindi totoo po yung mga marites na nagkaalap na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Private man o government-owned, kung wala namang permit, illegal ito, sabi ni Lacson. Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede magpaalam sa DNR, lalo ito, lake ito eh. So why did they not acquire or secure those permits as required by law? Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Baliwala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist order sa mga ongoing slope protection at mitigation projects sa Taguig matapos ang umano'y pagkadiskubre sa higit 30 suspected na maanumalya at ghost projects sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Office of the Ombudsman at nakatakdang ipasabina ang ilang pribadong testigo kaugnay nito. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Yan, narinig nyo. Wala tayong political color dito, kaya wala kayong dapat ikagali. Narinig niyo mismo sa balita. No? Ganyan lang po yan. Kaya sana sa susunod na halalan, kung boboto kayo, tiyakin ninyo yung ilalagay ninyo. Wala silang bakas ng anomalya. Eh, sinabi na, sweldo kami, ganyan. Huwag kayong maniwala. Ang labanan dito, pag politiko ka, marakas ka sa... Iba yung politiko, iba yung hindi politiko. Tandaan nyo po yan. Sige, ito yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us. Bye po. Mainit ang politika. Mainit po. Pray po tayo.